Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga katiboto, sa araw na ito ay ating ginugunita si San Alfonso Maria ng Liguri, Obispo at Pantas ng Simbahan. Tayo pong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong dinudulutan ng mga bagong uliran sa kagitingan ang iyong sambayanan. Ipagkaloob mong sa diwa ng obispong si Alfonso Maria ng Liguri na nagmamalasakit sa kapwa, aming matapat na masunod ang kaniyang mga yapak upang makamtan namin sa langit ang tinamunihang gantimpala sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi sa akin ng Panginoon, magpunta ka sa bahay ng magpapalayok at may ipahahayag ako sa iyo. Nagpunta naman ako at dinatnan ko ang magpapalayok sa kanyang gawaan. Nakita kong kapag ang ginagawa niyang sisidlan ay nasira, minamasa niya muli ang luwad at hihugisan ng panibago. Pagkatapos, sinabi sa akin ng Panginoon, hindi ko ba magagawa sa bayang Israel ang ginagawa ng magpapalayok sa luwad na iyon? Kayo'y nasa mga kamay ko, tulad ng luwad sa kamay ng magpapalayok. Akong Panginoon ang may sabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. O kaluluwa ko, ang Diyos papurihan. Pupurihin siya't aking aawitan. Aking aawitan habang ako'y buhay. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Ang mga panguloy, huwag kang maghahawak kahit na kaninong di makapagliligtas. Kung sila'y mamamatay, balik sa alikabok. Anumang balangkas niya'y natatapos. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Mapalad ang tao na ang kanyang Diyos na laging katulong ay Diyos ni Jacob. Sa Diyos na Panginoon, umaasang lubos. Sa Diyos na lumikha niyang kalangitan, ng lupa at dagat, at lahat ng bagay. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Tumayo na po ang lahat. Kami
pangalan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ay hinila ito sa pangpang at naupo ang mga tao upang pagbukod-bukurin ang mga isda. Tinipon nila sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang mga walang kwenta. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal at iahagis ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Doon mananangis sila at mangangalit ang kanilang ngipin. Naunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga, ang bawat eskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambayanan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kaniyang taguan. Nang masabi na ni Jesus ang mga talinghagang ito'y, siya'y umalis doon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Tunay nga pong kay buti ng Diyos dahil tayo ay kanyang muling pinagtipon-tipon bilang isang pamilya ng mananampalataya na nagbibigay ng papuri at parangal sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Ngayon po ay unang Huwebes ng Agosto at tuwing unang Huwebes ng buwan ay ating nakakasama sa banal na misang ito ang mga kapatid nating street dwellers na siyang natutulungan ng programang I-Thursday ng Quiapo Church. Dito po sa programang ito ay naipapadama natin na sila ay minamahal, na sila ay pinapahalagahan at sila ay inaalagaan dahil silang lahat ay mga kabilang din ng ating simbahan. Mahalaga sila dahil may tuturi din natin na sila ang kayamanan ng ating simbahan. Kaya sa pagtulong, mga kapatid, walang pinipili. Sa pagbibigay, lahat binibigyan. At sa ating simbahan, lahat isinasama. Wala tayong iniiwan, wala tayong pinapabayaan dahil ang Diyos bukas para sa lahat. Katulad nga ng narinig natin sa ating ebanghelyo, tungkol sa talinghaga ng paghahari ng Diyos. Para itong isang lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng iba't ibang klase ng isda, magaganda at pangit na klase ng isda. Dito ipinapakita na una sa lahat, ang kaharian ng Diyos ay bukas para sa lahat. Bukas ito para sa mga successful na tao. Bukas ito para sa mga mayayaman. Bukas ito para sa mga may kaya. Bukas ito para sa mga may hirap, sa mga nahihirapan sa buhay, sa mga dumadaan sa pagsubok, sa mga naghihikahos, at sa mga walang-wala na sa buhay. Bukas ang kaharian ng Diyos sa bawat isa sa atin na minamahal at pinapalagahan
ng Diyos ng lubusan. Dahil ang gusto ng Diyos, tayong lahat ay lumapit sa Kanya. Gusto ng Diyos, makita mo siya sa iyong buhay. Gusto ng Diyos, maisabuhay mo ang Kanyang utos at turo. Gusto ng Diyos na manahan siya sa iyong puso. Kaya lang, kahit na anong bukas ng Diyos para sa atin, madalas naman, hindi natin ginugustong pumasok siya. Pilit tayong lumalayo sa Kanya, nagbubulag-bulagan tayo sa katotohanan. Sarili natin ang ginagawa nating hari. Kaya imbis na Espiritu ng Diyos ang manahan sa ating lahat, Espiritu ng kasamaan ang nangingibabaw sa ating puso. Tulad na lang ng punong-puno tayo ng galit at inggit sa ating sarili. Puro kalayan na lang ang ating nasa isipan. Laging mura at kismis na lang ang siyang lumalabas sa ating bibig at nagagawa na rin nating manakit gamit ang ating mga kamay. At kung hindi po tayo titigil sa kasamaan at kasalanan na ginagawa natin, may iwan tayo at mahihiwalay tayo tulad ng mga pangit na klase ng isda at siyang mga magagandang isda na lamang o ang mga mabubuting tao o ang mga nagsisi at nagbagong buhay, ang mga nagsusumikap na sumunod sa kalooban ng Diyos, ang siyang magagawang makapasok na lang sa kaharian ng Diyos. Kaya naman po mga kapatid, ang paanyaya sa atin ni Jesus, lalo tigit sa atin na mga makasalanan, hayaan natin na hubugin tayo ng Diyos ayon sa Kanyang kalooban. Katulad ng nabanggit po sa ating unang pagbasa, ang Diyos ay parang magpapalayok at tayo ay mga sisidlang sira-sira na. Inaayos tayong muli ng Diyos at muling pinapaganda tayo upang tulad ng mga magagandang sisidlan ay maipasok na at mailugar niya na tayo sa Kaniyang kaharian. Mga kapatid, bukas ang kaharian ng Diyos para sa lahat. Bukas ang simbahan para sa lahat. Kaya naman tayo bilang mga parte ng simbahan, hayaan nating ipadama sa iba ang paghahari ng Diyos. Hindi natin kailangan mamatay muna bago maramdaman at makita ang kaharian ng Diyos. Dahil kung tunay tayong nagpapahubog ayon sa halimbawang ipinakita ni Jesus sa Kaniyang pagkilos at pananalita, tunay nga na paghahari ng Diyos ay sumasa atin. Kaya hanggat tayo ay nabubuhay, sikapin natin na lagi gumawa ng mabuti, magmalasakit, tumulong at makipagkapwa-tao nang sa gayon, ang kaharian ng Diyos ang siyang mangibabaw dito sa ating mundo. Kaya naman po mga kapatid, bilang pagtatapos ng aking pagninilay, lagi niyo pong pakatatandaan, bukas ang Diyos para sa atin. Bukasyon naman natin ang magpakabanal para sa Kanya. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tumugon tayo ng may pananalig sa paanyaya ng Diyos na pumasok sa Kaniyang kaharian. Buong kababaang loob na tayo ay manalangin sa bawat kahilingan ang atin pong itutugon. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Ang simbahan, naway huwag tumigil sa pagpapahayag ng Ebanghelyo sa lahat ng tao, dako, wika at kultura, manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Ang mga tao, naway huwag manatiling sarado
sa nakaugaliang kultura, pagpos mapayaman nila ang isa't isa sa kanilang pananampalataya kay Kristo, manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Ang mga walang-wala sa mundong ito, naway maging mga tagapagmana ng kayamanan ng kaharian ni Kristo, manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Ang mga pinanghihinaan ng loob, dahil sa bigat ng kanilang mga pagsubok at karamdaman, naway huwag ipinid ang kanilang puso at pagpos palalimin pa ang kanilang pananampalataya kay Kristo. Sa dinaranas nilang mga pagdurusa, manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Ang mga namatay, naway tanggapin sa kaharian ng langit, manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Isama din po natin sa ating mga panalangin sa mga sandaling ito ang mga kapatid at katiboto natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan, ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal, ang mga kapamilya at kamag-anak natin na may malubhang sakit at karamdaman, gayon din ang mga pamilyang nagugutom at walang makain, naway ingatan, patnubayan, at basbasan silang lagi ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Panginoong Diyos, makibahagi nawa kami sa iyong pag-ibig na bukas sa lahat ng tao. Tanggapin mo kaming lahat, kasama ng aming kapatid na si Jesucristo, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, pag-alabin mo ang kalooban namin sa ningas ng iyong Espiritu na ipinagkaloob mo kay San Alfonso Maria para maipagdiwang ang paghahaing ito at sa pamamagitan nito, ikaw ay mahandugan ng sariling pamumuhay bilang banal na alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, ngayong si San Alfonso Maria ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo maaasahan sa katapatan ay inihayag
sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon, kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mahukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin na kami iariya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang tingin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ng Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, binigyan mo ng pagkakataon si San Alfonso Maria para matapat na gumanap at maglahad ng paghahain ng pakikinabang. Lagi nawa naming tanggapin ito at sa patanggap namin ay tumanaw kami ng utang na loob sa iyo sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Bago po ang huling pagbabasbas, pasalamatan po natin ang mga ministry at organization na tumulong sa atin para sa misang ito. Gayon din po ang ating kapatid na si Reverend EJ na tuwing Thursday ay tumutulong sa atin sa pagbibigay ng katisismo. Gayon din po ay pasalubungan natin ng palakpakan ang ating mga kapatid sa Thursday. At tunay ngang hindi lamang natin binubusog ang kanilang mga tiyan, kung hindi binubusog din natin sila sa salita ng Diyos. Kaya patuloy po ang panawagan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno para sa inyong mga love offerings, para sa inyong mga kaloob at tulong para sa ating mga kapatid na mas higit na nangangailangan.
Maraming salamat sa inyong pagtugon. Ang ating debosyon ay dapat humahantong sa ating pagmamalasakit at pagmimisyon. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbabasbas, mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin.